Hidden wealth secrets. Apat na bagay ito na dapat meron sa tahanan ninyo. Ito ang magsisilbing hidden wealth sa bahay. Mahalaga po ang bagay na ito. Ito ay pinakamaswerteng gawin sa tuwing tayo ay sumasalubong sa panibagong taon. Bago pa po, bago pa dumating ang panibagong taon, gumawa ka na nito at ilagay mo sa tahanan ninyo. Pag-uusapan natin, ano nga ba ang mga hidden wealth secrets na dapat meron ka sa tahanan mo? At paano mo ito gagawin? May tamang pamamaraan sa paggawa at kung ano ang sasabihin mo. Ano yung manifestation na sasabihin mo habang ito ay ginagawa mo. At paano ito ilalagay sa tahanan. Meron kang dapat pakatandaan kapag mayroon ka nito. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Sa lahat po ng gusto sumuporta at gustong mag-send ng kanilang super thanks na 50 pesos, yan po ay welcome at thank you in advance. Sa mga nag-join po sa group, maraming salamat. At sa lahat po ng bagong subscribers at yung mga subscribers ko po, maraming salamat po sa inyo. Kung kayo po ay may tanong, mag-comment lamang po kayo sa baba. Kapag yan ay aking nakita, yan po ay aking sasagutin. Pamilyar na kayo o pamilyar na tayo sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga bagay para makaakit ng good luck energies. Ngunit po, meron kang kinakailangang bagay na dapat meron ka sa tahanan mo, lalo na kung lahat ng pangkaraniwang bagay ay nailagay mo na sa tahanan mo at hindi ka pa rin nakakaramdam ng good luck energies. Sa video na to, tayo ay gagawa ng hidden wealth gamit po ang mga crystal stone. Gagamitin natin ang lakas ng mga ito at ang enerhiya na naaakit nito para sa atin. Ito po ang pamamaraan ng paggawa. Kailangan po kung kayo ay gagawa nito at ninanais nyo na talagang magdulot ito ng swerte sa inyo, kailangan po kung ano yung eksaktong bagay na kailangan, iyon ang ilalagay ninyo. Okay po? Una-una sa mga bagay na kinakailangan, mangkok. Dapat po ang mangkok ay ceramic. Sunod, crystal stone po. Ito po. Una-una, jade. Kailangan po meron kang jade, crystal stone, maliit man yan o malaki, pwede po yan. Sunod, pyrite. Sunod, Chinese coins. Sunod, gold coins po. So, products tayo dyan sa baba, mga madam, mga sir. Pwede kayong umorder ng mga bagay na kakailanganin natin or kakailanganin ninyo para sa paggawa ng hidden wealth. Ngayon, sunod po, pag meron ka na ng mga yan, kinakailangan din na meron kang bigas. Okay po? Ang gagamitin natin dito ay sticky rice o yung malagkit na bigas. Hindi yung ordinaryong bigas na sinasaing natin. Sticky rice ang gagamitin natin, malagkit na bigas na kulay puti, yun ang gagamitin natin. At kailangan po may insenso ka at maliit na papel. Kailangan may maliit na papel at ituturo ko sa inyo kung paano ninyo gagawin at sasabihin ang bawat salita. Okay po? So ito po, paraan po ng paggawa. Una-una po, i-cleanse ang mangkok, hugasan ng tubig at patuyuin sa sikat ng araw. Pagkatapos po, ang malagkit na bigas, kung kaya niyo pong bumili ng 1/4 kilo ng malagkit na bigas, yan lahat ang ilalagay. Habang inilalagay ninyo ang malagkit na bigas ng dahan-dahan po, ito ang sasabihin ninyo. Increasing my income, attracting more prosperity and abundance, and grounding financial success. Yan po ang salitang sasabihin ninyo habang binubuhos ninyo ang bigas sa mangkok. Sunod, habang naglalagay kayo ng jade at pyrite,
Ito po ang sasabihin ninyo, unending supply of wealth. Yan ang sasabihin ninyo habang inilalagay ninyo ang pyrite at yung jade crystal stone sa loob ng mangkok. At isunod nyo na yung gold coins at pwede rin maglagay ng dahon ng laurel. At yung maliit na papel na inihanda ninyo, isulat ninyo dyan yung mga salita na nais ninyo. Pinakamagandang salita na dapat meron sa papel na yan ay ito: I am a money magnet. Money flows to me easily. Isa yan sa mga salita na dapat nakasulat or kabilang yung mga salita na yan na nakasulat sa papel at ilalagay nyo rin yung papel dyan sa hidden wealth ninyo. Yung papel po ay tatakpan ng bigas para hindi makita ng sino man ang nakasulat dyan. Dapat po, kung magsusulat ka sa papel, ilalagay mo dyan specific. Okay? Pagkatapos, saan ilalagay ang hidden wealth ninyo? Tumingin ka sa area mo kung saan yung po pwedeng maipatong mo siya na nakikita siya ng mga tao sa inyo. Nakikita ng lahat ng tao or ng membro ng pamilya mo. Habang yan po ay nakalagay sa area na nakikita ng mga membro ng pamilya mo, lalo tong na-enhance at na-empower po ang buong sambahayan gamit yung mga crystal stone na nilagay natin o nilagay ninyo. Kaya gumagamit tayo ng crystal stone dahil ang mga kristal po ay mayroong kakayahan na umakit ng good luck energies at yung mga abundance energies na nandiyan sa area natin, makakapture nila yan. Ano bang uri ng sitwasyon na meron kayo, basta gumagamit ka na ng mga totoong kristal, maaari mo talagang makamit yung good luck energies o yung biglaang swerte na ninanais natin. Bibigyan ka rin ng proteksyon ng kristal. Depende na lang sa kristal na ginagamit mo. Sunod, dapat mong pakatandaan, ang hidden wealth po, kapag nakita mo na ito ay maalikabok na, lilinisin mo yan. Yan po ay for the whole year yan. Kapag nakita mong maalikabok, lilinisin mo po. Pwede mo siyang punasan ng tissue, lalo na kung nasa ibabaw lang naman yung alikabok, pwedeng punasan. Pero bago mo gawin na yan ay punasan mo, ito muna ang dapat mong gawin. Itatapat mo yan sa swerteng araw o yung mga araw na walang arguments, walang pagtatalo sa bahay ninyo, masaya kayong lahat. Pwedeng linisin mo yan sa araw na yan. Pero kung nagkaroon kayo ng konting misunderstanding, huwag mo munang linisin yan sa araw na yan. Ipagpaliban mo muna. Kasi ang makukuha niyan, yung quarrel energies mula doon sa hindi ninyo pagkakaintindihan. Okay po? Bago mo gawin ulit, bago mo yan linisin, magsindi ka muna ng 3 insenso. Pag naubos ang insenso, saka mo siya punasan. Ang 3 insenso po, yun ay pagpapabatid sa energy sa paligid na yan ay lilinisin mo. Okay? Huwag ninyong basta-bastahin linisin nang wala kayong sinisindihan na insenso. Pwede rin ang kandila. Okay? At sa tuwing kayo po ay nakakaramdam ng malungkot kayo or may mga quarrel sa area, sa tahanan ninyo, yung mga membro ng pamilya ninyo nagkakaroon ng quarrel, sisindi ka po ng insenso. Sisindi ka ng 5 perasong insenso para ma-clear yung energies po at ma-enhance yung hidden wealth ninyo para hindi niya makapture yung mga quarrelsome energies mula doon sa hindi pagkakaintindihan ng membro ng pamilya ninyo. So po pwede po na magsisindi ng insenso kung sa tingin ninyo ay merong hindi magandang pangyayari sa tahanan ninyo, magsindi ka lang ng insenso at okay na yan.
So, kailangan po kapagka maglalagay ng hidden wealth, pangangalagaan mo po. Hindi mo iiwanan mo lang yan diyan kasi humihina po yung mga enhancer na inilalagay natin, maging ang mga lucky charms kapag hindi po napapangalagaan. Malaki ang silbi ng insenso. Ang insenso po ay ginawa para mag-clear ng space, umakit ng good luck energies, offering para sa mga ancestral spirits o yung mga spirits of the land na tutulong sa atin. Pang-apis po sa kanila yan at offering sa kanila. Maraming silbi ang insenso. Kailangan lang alam mo kung paano mo ito gagamitin. Kasi kung hindi mo alam ang paggamit, hindi mo talaga makikita kung ano yung good luck energies na maidudulot niyan. Sunod, dapat mo rin pakatandaan, kapag may bisita ka po, iiwasan mo na hahawakan nila yung nilagay mong hidden wealth. Pwede mo silang sabihan na lang na huwag niyong hawakan yung hidden wealth. O huwag niyo tong hawakan, ganunin mo na lang. Tingnan lang nila, huwag na nilang hawakan. Pero, mga membro ng pamilya mo, pwede nilang hawakan yan. Pwede po. Huwag lang yung pag may bisita ka na hindi mo kaano-ano, pwedeng bilinan mo na lang na huwag niyo na lang hawakan, tingnan niyo na lang. Para po, walang anumang negative energies na mangyari. Kasi may mga bisita na curious. Tumitingin sila at humahawak din. So, para maiwasan na lang yun, bilinan nyo na sila bago pa nila hawakan. Okay? Araw na dapat gawin yan, simula po ng paggawa ay December 21. Pwede nang gumawa. Ngayon pa lang, umorder ka na ng mga kakailanganan mo. Meron tayong iba't ibang uri ng pampaswerte dyan sa baba. Yung mga nakalagay na pampaswerte dyan, meron pang pansabit sa pinto. Malaking bagay po yan para sa tahanan ninyo. May mga nilagay po ako sa baba na mga pangsabit sa pinto, mga dinidikit. Yan po ay makakatulong para sa magkaroon tayo ng biglaang swerte. Mahalaga na makapaglagay tayo nito. Alam niyo po kung bakit? Isa sa mga yan, pwedeng makapag-activate doon sa tinatawag natin na windfall. Yung iba po, inaabangan nila yan. At talagang hindi lang ganyan ang inilalagay nila. Gumagamit talaga sila ng malalaki pang statue, malalaking crystal stone para lang makuha nila yon. Hindi naman natin kailangan ganun pa ang ilagay natin para lang makapture natin yung biglaang swerte. Yang mga yan po ay may mga syllable para maakit at makuha natin yung biglaang swerte. Kaya po, naglagay ako ng mga pampaswerte dyan. Umorder po kayo, ilagay nyo sa tahanan yung malaki ang maitutulong niyan. Meron pong mga outdated niyan. Mga madam, mga sir, hindi po porket mura, yun ang kukunin ninyo. Tingnan ninyo maigi, baka naman lumang-luma na yun. Naku po, outdated yun. Hindi yun magdudulot ng swerte sa inyo. Sayang lang. Kaya nga po, kung may, sa tingin ninyo, meron kayong binibilihan na latest, dun, okay lang po. Dun kayo umorder. Okay lang naman. Sikapin nyo lang na yung binibili ninyo, yan ay pang 2026 talaga. Kasi kung old yan na stock, naku po, outdated yan at hindi yan magdudulot ng swerte. So, kailangan po, yung mga lucky charms na inilalagay sa tahanan, titingnan natin maigi bago natin isabit kasi baka naman mamaya walang epekto yan, sayang naman. Okay po, may mga inilagay po akong products dyan. Sa lahat po, hanggang sa umabot tayo sa December, maglalagay ako ng mga pampaswerteng products dyan sa baba. Pwede kayong umorder dyan mga madam, mga sir. Yang mga yan po, lahat yan, para po yan sa 2026. At yan ay hindi outdated. So pag umorder kayo dyan, alam nyo na yan ay mapapakinabangan talaga ninyo. Okay po? So, sa lahat po ng may tanong patungkol sa video natin na to, comment po kayo sa baba. Kapag yan po ay aking nakita, yan ay aking sasagutin. Maraming salamat po sa panonood.